Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao, isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, na bigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog ng araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw na linggo po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang 2 alagad na naglalakad palayo sa Jerusalem. Dala ang bigat ng kalungkutan at pagkalito. Para sa kanila, tila tapos na ang lahat. Ang kanilang pag-asa ay tila nawala kasabay ng pagkamatay ni Jesus. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, may isang hindi nila nakilalang kasama, si Jesus mismo. Gaano kadalas sa ating buhay na tayo rin ay naglalakad na tila walang direksyon, puno ng panghihina at pagdududa. Tulad ng 2 alagad, minsan hindi natin nakikilala na si Jesus ay naroon na pala sa tabi natin, nakikinig sa ating mga hinaing at unti-unti nagpapaliwanag ng katotohanan sa ating puso. Habang ipinapaliwanag ni Jesus ang kasulatan, unti-unting nagningas ang puso ng mga alagad. Ito ay paalala na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay liwanag at magpanumbalik ng pag-asa. Ngunit ganap lamang nilang nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Isang simpleng kilos ngunit puno ng kahulugan.
Doon nabuksan ang kanilang mga mata. Ang karanasang ito ay nagtuturo sa atin ang presensya ni Jesus ay hindi lamang matatagpuan sa malalaking himala, kundi pati sa mga simpleng sandali ng ating buhay, sa pakikinig, sa pag-uusap, at sa pagbabahagi. At nang makilala nila si Jesus, hindi na sila nanatili sa kanilang kalungkutan. Agad silang bumalik sa Jerusalem upang ibahagi ang mabuting balita. Ang tunay na pagkakatagpo kay Kristo'y hindi nagtatapos sa sarili lamang. Ito ay nagtutulak sa atin ng bahagi at magpatotoo. Naway matutunan nating kilalanin si Jesus sa ating araw-araw na paglalakbay, lalo na sa mga panahong tila siya ay malayo, sapagkat sa totoo lang, siya ay laging naroroon, umaakay, nagpapalakas, at nagbubukas ng ating mga mata sa katotohanan ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa mga sandaling ako ay nalulungkot at nawawalan ng pag-asa, tulungan mo akong maalala na ikaw ay kasama ko. Buksan mo ang aking puso upang makilala kita sa iyong salita at sa mga simpleng karanasan ng aking buhay. Painitin mo ang aking puso ng iyong pag-ibig upang ako ay magkaroon ng lakas at pananampalataya. Tulungan mo rin akong maging saksi ng iyong kabutihan sa iba. Amen. Ang kwento sa Emmaus ay kwento rin ng ating sariling paglalakbay mula sa pagdududa patungo sa pananampalataya, mula sa lungkot patungo sa kagalakan. Naway patuloy nating hilingin ang biyaya na makilala si Kristo sa bawat hakbang ng ating buhay at magkaroon ng pusong handang magbahagi ng kanyang liwanag sa iba.